prayers and heart as part of our worship for the Lord, and in a few minutes we will start our worship service po. And this time, may I request everyone to please stand for the individual silent prayer. Let us remain standing for the reading of the scripture. This is from Ephesians chapter 1, verses 1 to 10. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the Beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace, which he made to abound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now take your seats. Let's pray. Lord God, our Heavenly Father, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang pinagkaloob mo sa amin. Magandang panahon, Panginoon, at ang pag-iingat mo sa bawat isa, Panginoon, na makarating sa iyong bahay-sambahan. Dalangin namin, Panginoon, nawa, Panginoon, di namin madala ang aming mga problema, Panginoon, bagkus maluwalhati ka lang namin, Lord, and mag-glorify ka, Lord, sa araw na ito. Nawa, maibalik namin, Panginoon, ang kapurihan sa umagang ito, Panginoon. Ikaw rin nawa, Panginoon, ang siyang sumama sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Gamitin mo, Panginoon, ang mag-deliver, Panginoon, ng message mo, Panginoon, na maintindihan namin, Panginoon, at patuloy naming madala, Panginoon, ang iyong aral na bigay sa amin sa umagang ito. Ikaw din ang sumama sa amin, Panginoon, sa congregation na ito, sa aming mga pag-awit, at maluwalhati ka sa araw na ito. Ito lamang po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Glory be to the Father,
Mari na po munang maupo ang bawat isa at inaanyayahan po namin ang bawat isa na sumama sa ating pag-awit sa Panginoon at ibigay natin ang mga oras na ito para luwalhatiin siya. As we prepare our hearts for worship, let's remember the grace that has set us free. Grace so powerful, it breaks every chain and transforms our lives. Let's sing and celebrate the amazing grace of our Savior. Let us sing, "This is Amazing Grace." Mawit po tayo. Mari po tayo tumayo mga kapatid at sama-sama po tayong Who mawit breaks po. the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is Amazing Grace. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is Amazing Grace. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus,
Jesus, I sing for all that you've done for me. Aming Panginoon, pinupuri ka namin sa umagang ito. At totoo po ang aming awitin, Lord, na ang lahat, Panginoon, ng mga awiting ito ay para sa iyo, Panginoon. Maluwalhati ka sana sa umagang ito at patuloy mo kaming samahan sa pag-awit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Today, we declare the truth of who Jesus is our King, our Redeemer, and the one who laid down His life for us. Let's lift our voices for singing and worship the Lord our King. Let us sing Amazing. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Let's sing Amazing Love. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Let us sing the amazing love of God. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. Amazing love, I know it's true. Yes, Lord, you are amazing. It's my joy to honor you. I honor you, Lord. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Panginoon, aming Diyos, patuloy sinasamahan mo sa kami sa aming pagsamba, Lord. Patuloy namin napapatunayan sa bawat isa, Panginoon,
na you are amazing God, O Lord. Salamat dahil meron kaming katulad mong Panginoon na Diyos. Isa kami sa iyong mga anak, Panginoon. May mabuting puso, Panginoon, na patuloy na sumasama sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayong umupo. Tayo po ay manalangin. Let's pray. O our Father in heaven, we thank you and praise you, O Lord, this day as we gather ourselves together to offer our worship and praises, O God. Ganon din po, Panginoon, sa amin pong pagsamba sa iyo sa umagang ito, Diyos. Amin pong ina-acknowledge, Panginoon, kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran at aming sinasamba sa araw na ito at maging sa araw-araw ng aming buhay, O Diyos. Tunay na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at lahat ng bagay na narito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na higit sa lahat ang nagpadama ng pag-ibig, ng pagmamahal sa amin, sa magitan ng pagsugo ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Kristo, upang mag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, upang patuloy na ipadama sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, simula pa lamang sa paglikha, Panginoon, na inihanda mo po ang lahat ng mga bagay para sa pangangailangan ng tao, at maging sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, ay iyo pong inihanda ang handog na walang dungis, na walang iba kundi ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo. Mula po sa mga katotohanan na ito, Panginoon, ay amin pong ipinapadaloy, O Diyos, mula sa aming mga puso, Panginoon, ang pagsamba, ang pagpupuri na siyang nararapat sa iyo, Panginoon, na amin pong inaalay at inahandog sa umagang ito, Diyos. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kalakasan, sa tagumpay na iyong ibinigay sa amin, sa mga napagdaanan po naming mga pagsubok sa buhay, sa mga pagtatangka ng kaaway na kami po ay hadlangan sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagsama-sama upang ikaw ay sambahin at papurihan, O Diyos, lalo na po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po na ikaw din ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at ng tagumpay, O Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, as we worship you, we praise you, O God. We acknowledge, O Lord, and humbleness our sins, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Patuloy mo nawa kaming ituwid at pakalinisan, O Diyos, upang sa aming pong paghahandog ng pagsamba at pagpupuri sa iyo sa umagang ito, minsan pa ay magiging mabangong hain sa iyong harapan, Panginoon, ang amin pong iaalay na mga pagpupuri at pagsamba, Panginoon. Ama, tulungan mo rin po kami, O Diyos, na maging sincere, Panginoon, sa amin pong pagsisisi, sa aming pagkilala, sa amin pong mga nagawang kasalanan, sa magitan po, Panginoon, ng pagsusumikap, O Diyos, na sundin ang iyo pong mga kalooban, Panginoon, na nahayag sa iyo pong
mga salita, Panginoon, sa banal na kasulatan, O Diyos. Ama, sa oras na ito, nais din po naming idulog sa iyo ang mga gawain na ipinagkatiwala sa amin, Panginoon. We praise you and thank you, Lord, for giving us the opportunity to be part of your honorable ministry, Panginoon. And we pray also, Lord, that you may be also empower us, enable us, O Lord, to perform the ministry that you have entrusted to us. We pray also, Panginoon, ang mga kapatiran, ang mga anak mo, Panginoon, na ginagamit sa iglesia ito upang pangunahan ang iyong mga gawain, Panginoon. Ang music team, Panginoon, ang mga officers, Panginoon, ng iglesia pong ito, O Diyos. At gandi po, O Diyos, ang technical team at ang bawat membro, Panginoon, na nag-aalay ng kanilang panahon, ng kanilang buhay, para po sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo nawa ang bawat isa, O Diyos, at bigyan patuloy ng kalakasan, Panginoon, ng kagalakan sa puso ng bawat isa upang paglingkuran ka, Panginoon, ng mayroong kasiyahan, O Diyos. Ama, dinadalangin din po namin sa oras ito ang mga kapatiran po namin na may mga karamdaman, Panginoon. We continually pray for our sick brethren, Panginoon. Gaya po ni Prince David, Panginoon, o si Dabdab, Panginoon. We pray for his follow-up check-up, Panginoon, this week. Dalayan po namin, O Diyos, na kayo nawa ang patuloy na mag-provide ng kanilang financial needs, Panginoon, at mag-sustain ng kalakasan kay Dabdab, Panginoon, upang kanya pong makayanan ang pag-undergo po ng mga check-ups, Panginoon. And we pray also for Sister Cecil sa kanya pong chemotherapy on January 23, Panginoon. We thank you and praise you, O Lord, for giving her strength, Panginoon, sa mga nakalipas na mga chemotherapy na kanya pong pinagdaanan, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa kanya pong mga darating pa po, Panginoon, na mga session ng chemotherapy, Panginoon. Dalayan po namin na kung paano po siyang pinalakas, Panginoon, at tinulungan, O Diyos, sa kanya pong mga napagdaanan na mga session ng chemotherapy, Panginoon. Patuloy nawa, O Diyos, na kayo po ang mag-sustain sa kanya, Panginoon, sa mga susunod pa na mga chemotherapy session niya, Panginoon. Ganon din po sa kanilang financial needs. Kayo nawa ang patuloy na magpuno, Panginoon, at mag-provide, O Diyos. At dalangin din po namin, Panginoon, sa bahagi po ni Sister Cecil, Panginoon, at ganon din po ni Dabdab, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-comfort sa kanila, Panginoon. Magbigay po sa kanila ng kaaliwan, O Diyos, at magpatatag at magpatibay ng kanila pong pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang maranasan po nila ang kapayapaan na iyo pong pangako, Panginoon, sa sinumang magtitiwala sa iyo, O Diyos. Ama, dinadalangin din po namin ang patuloy na kagalingan po ni Brother Loloy, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyo pong pagbabalik, Panginoon, paunti-unti na kanya pong kalakasan, na kanya pong kasiglahan, Panginoon. And we continually to pray, Panginoon, na kayo po ang siyang lubusan na magbigay sa kanya po ng kagalingan, Panginoon, at magbalik ng kanya pong kalakasan, O Diyos. We pray also for the building project on March 1, Panginoon, and commitment ng bawat kapatiran sa February 23, Panginoon. Dalayan po namin, O Diyos, na nawa, pagkaisahin mo po ang mga kapatiran sa iglesyang ito, Panginoon, upang isulong ang mga gawain na iyo pong ipinagkatiwala sa kanila, Panginoon, gaya po ng kanilang building project, Panginoon. Dalayan po namin, O Diyos, na nawa, Panginoon, ang iglesyang ito ay tunay na tumatag, Panginoon, lumago sa pagkakaisa, O Diyos, ng mga kapatiran, ng bawat membro, Panginoon. Dalangin po namin na kayo din po ang siyang magpuno ng kanilang pangangailangan, magbigay po sa kanila ng kakayahan, Panginoon, upang ang bawat isa, O Diyos, ay
contribute, Panginoon, at magsama-sama upang palakasin, palaguin, Panginoon, ang gawain sa iglesyang ito, Diyos. Ama, dinadalangin din po namin sa oras ito ang mga kapatiran po namin na nagtatrabaho at naghahanap buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong ibinigay sa kanila na source of income, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo rin ang magbigay sa kanila ng kalakasan, ng kalusugan upang kanila pong magampanan ang mga gawain at mga tungkulin sa ipinagkaloob po sa kanila na trabaho, hanap buhay at maging mga negosyo, Panginoon. Dalangin po namin na nawa, O Diyos, ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay magbigay palalo ng kakayanan sa bawat isa upang lalo ka pong paglingkuran, Panginoon, sa magitan po ng mga resources na iyo pong ipinagkatiwala at ibinigay sa bawat isa, Panginoon. Ama, dinadalangin po namin sa oras ito, Diyos, na nawa ingatan mo po sila mula sa tukso, Panginoon, naggamitin po na dahilan ang mga trabaho, hanap buhay upang isacrifice, Panginoon, ang oras, ang panahon na para sa iyo, Panginoon. Bagpos, O Diyos, nawa, Panginoon, tulungan mo po sila na ang trabaho na ito, ang hanap buhay na ito, Panginoon, ay lalo pong magamit nila sa lalo pa pong mataas na uri ng antas ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ama, dinadalangin po namin sa oras ito, Diyos, ang mga manggagawa, Panginoon, na iyo pong ginagamit, gaya po ni Pastor Uji sa kanya pong patuloy pa rin na pangunguna sa First Baptist Christian Fellowship dito po sa Dasmariñas, Panginoon. Ganon din po si Brother Dan sa kanya pong pangunguna sa IBF, sa Fairview, at maging ang iyong lingkod, Panginoon, at ang aming pong mga kamanggagawa, O Diyos, at katuwang sa iyong mga gawain, gaya po ng mga officers ng FBCF at ng IBF, ganon din po ng CCF, Panginoon, at ang mga manggagawa, gaya po ng mga deacons, Panginoon. Dalahin po namin, O Diyos, na pagkaluban mo po kami ng kalakasan patuloy, Panginoon, ng kasiglahan sa aming pong paglilingkod sa iyo, at patuloy mo nawang pagkalooban ang bawat sa amin ng wisdom and knowledge, O Lord, sa mga plano, sa mga gagawin po ng mga ministry, Panginoon, para po sa ikalalago, Panginoon, ng gawain na iyo pong ipinagkatiwala sa bawat iglesia po na ito, Panginoon. And we pray also, Panginoon, ang amin pong bansa, O Diyos, ang amin pong mga leader, Panginoon, mula sa aming presidente hanggang sa mga nanunungkulan sa barangay, Panginoon. Dalahin po namin, O Diyos, na bigyan mo nawa sila ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, upang unahin nila ang kapakanan ng mga mamayan bago ang kanilang sarili, Panginoon. At higit sa lahat, ang aming panalangin, O Diyos, na hindi man lahat, Panginoon, marami nawa sa aming pong mga opisyal, Panginoon, sa national man at sa local, Panginoon, ay makakilala sa iyo, O Diyos, at makatanggap din po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, at makasama po namin sa paglilingkod sa iyo at sa pagsamba at sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Maging ang gawain sa oras na ito, Panginoon, ay pinapanalangin po namin, O Diyos, na nawa kayo po ang manguna sa gawain sa IBF, sa CCF, at ganun din po dito sa FBCF Dasmariñas, Panginoon. At sa po namin itinataas at inihiling ang lahat ng ito, Ama, kasama po ang mga papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.
May I request everyone to please stand? This is from 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposeth in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now take your seats. And tayo po ay manalangin po sa ating pagbibigayan. Ama ko, nagpapasalamat po kami sa katapatan niyo at kabutihan na kayo ang aming Diyos na aming maaasahan sa lahat ng bagay. Salamat na hindi kayo nagkulang sa lahat ng aming mga pangailangan at ito'y pinagkaloob niyo sa amin. Purihin ka sa katapatan niyo, Panginoon, na patuloy niyo, Lord, na pinagkakaloob ng lahat ng aming mga pangailangan. At bilang katapatan, bilang pagsamba namin, Panginoon, sa inyo, sa iyong katapatan sa aming buhay, tanggapin niyo po nawa ang aming maikapo, ang aming mga handog, at ganoon din namin mga mission faith promises na patuloy niyo gagamitin ito sa iyong gawain. Ganoon din, Panginoon, nagkakaisa rin po kami sa kahilingan, Panginoon, ng Bishera family. Especially ngayon, Panginoon, nasa hospital po, Panginoon, ang kanyang ama ni Ate Michelle. We are praying for, Lord, for your guidance sa provision ng mga pangailangan, Lord, ng ama ni Ate Michelle ngayon. At patuloy kayo, Lord, na maggabay sa mga following check-up niya at maging maayos sa kanyang operasyon, Panginoon, para matanggal ang cancer, Panginoon, sa kanyang katawan. Tulungan niyo ng Panginoon ang mga pangailangan po nila. Palitan niyo ng kapayapaan sa puso ang mga nag-aalala, Panginoon, ang pamilyang Castor, Panginoon, at bigyan niyo ng kalakasan ng mga nag-aasikaso sa kanya mula sa doktor, sa nurses. At ganoon din, Panginoon, sa mga kamag-anak, Panginoon, ni Ate Michelle na nagbabantay at nag-aasikaso rin, Panginoon, para sa ama ni Ate Michelle, Panginoon. Maraming salamat po at pinagkakatiwala ko po sa inyo ang mga panalangin na to sa iyong makapangyarihang kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At this time, habang inaabot ang ating offering, so this time, as we have our time to give glory to God through singing, ay binibigay natin pagkakataon na to. Dahil wala daw po ang special number, we give our congregation to sing for the Lord Solas to. So tawagin po natin ang ating praise and worship team. Good morning po ulit sa bawat isa. Kami po ay kakanta ngayon dahil wala po yung say natin sa special number. Ay nayayahan po namin ang lahat na tumayo. Tayo po sama-sama pong aawit sa ating Panginoon. Sing. Over the mountains and the sea, your river has been locked for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of where your love gave
could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing of where your love came down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Maaari na po tayong maupo. Good morning! Medyo gising tayo ng konti. Yan. So, ito po yung unang speaking engagement dito sa FBCF ito pong 2025. So, praise God dahil nakaboy naman sa buwan po ng ng January. So, actually, medyo nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ni Pastor Oji. Nung Thursday ay inano niya ako, message na sabi niya sa akin, ikaw sa Sunday. So ang akala ko naman sa Sunday school. hindi sa sabi ko sige Pastor, total online lang naman 'yon. And then, yun nga, nung nagkausap-usap kami nung mga nakaraan namin na fellowship nila Pastor Oji, na nababanggit ko nga din yung namin, Lord's Table, ngayong linggo. So, kaya akala ko, tama yung pagkaintindi ko na sa Sunday School ako at hindi yung mag-preach dito po sa worship service. So, but then, kanina nga, medyo nagulat ako ng konti dahil pinalu up nga ni Pastor Oji yung pag-speak pala dito. So, I praise and thank the Lord dahil yun nga, sila Sister Mian din ay binayaan ng
ng sasakyan, kaya kanina mabilis po kaming rating po dito. Medyo na-stress po ako kanina dahil sabi ko, kung magko-commute ako, medyo maano siguro ako mata-traffic. Nakakahiya sa mga member na maghihintay. Pero nung sabi si Deacon na dadaan sila Sister Mian, medyo nabawasan yung stress ko. Pero kanina stress talaga ako dahil bukod sa hindi pala ako sa Sunday school, kundi sa worship service magpi-preach, ay yung inalala ko yung pagpunta ko rito na akala ko magko-commute ako. But then we praise and thank the Lord that it is He who always gives us strength and help us to to be adjustable sa anuman pong mga biglaan na mga pangyayari. Gaya po ng natin ngayon, pagsama-sama sa umagang ito, ako bilang maghahatid ng mensahe ng salita ng Diyos para po sa bawat isa sa inyo. And gaya po ng ating scripture reading kanina, mula po sa Ephesians chapter 1, so ito po yung ating tatalakayin at pag-aaralan sa oras po na ito. At yung cover po ng ating scripture reading kanina is beginning from verse 1 up to verse 10. But the message that we are going to study this morning, yung cover po nito ay mula lamang sa verse 7 and verse 8. So, babasahin ko po muli sa inyo ang dalawang verses po na ito at pakisundan nyo na lamang ako sa inyong mga Bible. Ephesians chapter 1, verse 7 and verse 8. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Verse 8, which He lavished upon us in all wisdom and insight. May the Lord bless the reading of His Word. Bago po tayo magpatuloy, sandali po muna tayong manalangin. Ama naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa kalakasan na ibinigay mo po sa amin, na tunay nga pong sapat, Panginoon, upang anuman po ang mga naisumadlang po sa amin, Panginoon. Gaya po ng mga physical limitations, gaya po, Panginoon, ng pagkilos at paggawa ng kaaway upang kami po ay panghinain, kami po ay hadlangan sa amin pong pagtungo sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na hindi po naging sapat ang lahat ng iyon at nangibabaw, Panginoon, ang kalakasan na iyo pong ibinibigay sa amin, O Diyos. And we pray also, Father, as we worship you through the study of your word this time, O Lord, dalayan po namin, O Diyos, na nawa sa magitan po ng Banal na Espiritu, buksan mo po ang aming puso at isipan, Panginoon, at bigyan mo po kami ng puso na nakahanda pong makinig, Panginoon, at tanggapin ang mensahe ng iyong mga salita, O Diyos. We pray for your blessing, O Lord. You may bless us, O Lord, and strengthen us through the message of your word. Dalayan po namin, O Diyos, na higit sa lahat, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita bilang bahagi ng aming pagsamba sa iyo, ikaw nawa ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samo at panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Ewan ko po kung medyo na late ako o na ulit ko po yung tema o yung pamagat ng mensahe na mula po doon sa sinusundan nating yung quarterly theme of our messages ngayon pong buwan ng January up to March. So dito po sa passage na ito, ang pamagat po ng mensahe na ating pag-aaralan is the richness of God's grace
the richness of God's grace, ang pagiging mayaman ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. So si Mike Meyer ay nag-comment po sa bahagi po na ito ng Ephesians chapter 1, particularly sa verse 7, na pagdating po sa sinabi ni Apostol Pablo na pagiging mayaman ng biyaya ng Diyos o pagiging sagana ng biyaya ng Diyos, marami pong mga mananampalataya na maging yung mga awit ay kanila pong nababanggit o naisasama sa lyrics ng mga awitin na kanilang nililikha ang kayamanan o pagiging masagana ng biyaya ng Diyos. But then, sad to say, kakaunti po ang tunay na nakakaunawa mula sa kanilang puso tungkol sa pagiging mayaman o pagiging sagana ng biyaya ng Diyos. So dito po sa passage na ito, bilang pasimula, Paul is talking about how we can experience the richness or the riches and blessing of being in the family of God. Being part of the family of God, we are being poured out with God's grace. And this God's grace is so rich and so vast in its form. And how God seeks the unity as into one family, and how we can live for the praise of His glory. So ito po yung layunin ng masaganang biyaya ng Diyos for the praise and glory of God. While all of these things are riches of God's grace, they also are conditional upon our living in light of them. So kaya dito po sa passage nito, there are two realities about the richness of God's grace ang ating pong pag-aaralan, ang ating pong titingnan. So, why God's grace is rich? So ito po yung napagagandang tanong na dapat po nating itanong sa pag-aaral po ng bahagi na ito o ng passage po na ito ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Particularly dito po sa verse 7 and verse 8. So, sa paano pong paraan naging sagana ang biyaya ng Diyos according to what Apostle Paul have said in these verses. So una, masagana po ang biyaya ng Diyos dahil sa unang katotohanan o reality. At ito po yung the grace of God is rich, and it is rich by our redemption through Christ. Gaya po ng binanggit dyan sa verse 7, nasabi rito ni Apostle Paul, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. So ito po yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa magitan po ng katubusan, sa magitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Because of Christ's blood that redeems us. So it makes the grace of God rich. Ito po ang nagpapayaman o nagpapasagana sa biyaya ng Diyos. Dahil po sa katubusan, sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. So dahil po sa
katubusan na ito sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, ay pinayaman nito ang dakilang biyaya ng Diyos na natanggap po natin. So maaring tatanungin po natin, ano nga ba uli ang biyaya ng Diyos? So ang tinutukoy po dito na biyaya is particularly referring to the salvation that we obtain through faith in the Lord Jesus Christ. Sa magitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo, ay tinanggap po natin ang dakilang biyaya ng kaligtasan. So, ito po ay mayaman sapagkat ang biyaya ng kaligtasan po na ito ay nangangahulugan po ng katubusan natin sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po ni Jeremy Myers, sabi niya, redemption occurs when God takes something that was already His and is buying it so that it is twice His. So in ancient world, when a soldier was captured in battle, his country could buy him back from the enemy. So we as Christians also, before the Lord Jesus Christ redeemed us, we are being captured by our enemy. We are even slave of sin. Tayo po ay mga alipin ng kasalanan. We are captured by the enemy and we are slave of sin. Tayo po ay alipin ng kasalanan at tayo po ay bihag ng kaaway. That's what we are before knowing Christ or before the salvation that we receive from the Lord Jesus Christ. Kaya sabi din po ni Apostle Paul sa kanya pong sulat sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, and because of Him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. So ito po yung tinutukoy dito ni Apostle Pablo, and even Apostle Paul mentioned some important truths in 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Nakasama po ng redemption through the blood of Christ. Ang sabi po ni Apostle Paul dyan sa 1 Corinthians 1:30, because of Him, you are in Christ Jesus. And so, because of this truth, it will add us reasons to many reasons upang tayo po ay magalak at tayo po ay mapuno ng pagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo ay maglilingkod sa Kanya na meron pong kasiyahan because of these truths. That we are being redeemed through the blood of Jesus Christ. Without this reality, without this work of the Lord Jesus Christ, ay hindi po tayo naligtas mula sa pagkabihag sa kaaway at mula po sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya tayo po ngayon ay sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, we are considered righteous before God and we are being sanctified, na kung saan kasama po doon sa katubusan na ginawa ng Panginoon sa atin sa magitan ng Kanyang dugo. Kaya sabi din po ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 1 verses 8 to 9. So or 18 to 19. Knowing that you were ransomed from the futile waste inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold,
but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. So again, in this verse na binanggit po ni Apostle Peter, ang sabi niya po rito, we are ransomed from the futile ways inherited from our forefathers. And this redemption through the blood of the Lord Jesus Christ cannot compare to silver or gold, because this redemption is more precious than these precious stones. Mas mahalaga po ang katubusan na ito na natanggap po natin dahil ito po ay ginawa ng ating Panginoon Kristo na tayo po ay tubusin sa magitan ng kanyang dugo. At ang dugo po na yon ay mas mahalaga, sabi ni Apostle Peter, kaysa sa silver or gold. Kung tayo po ay nagbabalyo, nagbibigay po ng mataas na pagpapahalaga sa anumang jewelry natin na mayroon pong halong ginto, we must understand that the redemption through the blood of Jesus Christ na ating pong natanggap, sabi po ni Apostle Peter, is more precious because the redemption through the blood of Jesus Christ, unlike silver or gold, even these precious stones is also perishable. But the blood of Christ that redeemed us is unperishable because it is eternal. The salvation that we obtain is eternal. Wala pong hanggan na kaligtasan at buhay. Yung buhay na walang hanggan. That's why the grace of God that's the richness of the grace of God. Yan po ang pagiging mayaman o pagiging sagana ng biyaya ng ating Panginoon. Then the second and last, yun nga nabanggit ko kay kay Deacon. So yung ginawa ko po na outline po na ito o na mensahe na doon ko po sana i-deliver sa Kabuko bago message si Pastor Oji sa akin, ay pina-iklik ko po ng konti dahil meron po kaming Lord's Table sana. And then after ng Lord's Table ay magkakaroon po kami ng meeting. Kaya sabi ko, medyo ko lang, kukuntian ko lang, iiklian ko lang para magkaroon pa kami ng mahabang time. Hindi ko sukat akalain na yung aming palang text message o yung aming chat ni Pastor Oji nung Thursday, yung sinasabi niya na ako daw dito sa Sunday, akala ko sa Sunday school, yung pala sa sa preaching, sa worship service. So kaya yung aking pong ginawang message ay ko lang po dinalawang puntos para magkaroon po kami ng ng time sa aming pong Lord's Table and prayer meeting. Kaya dadako na po tayo sa second and last part ng ating pong message. So about the richness of the grace of God. So bakit po naging mayaman o masagana ang biyaya ng Diyos? It is by the remission of our sins. So nagiging masagana ang biyaya ng Diyos sa magitan ng paglilinis ng kasalanan. Gaya po ng nabanggit dyan sa verse 8. So sabi po dito sa verse 8, which He lavished upon us in all wisdom and insight.
So sa last part po ng verse 7, sabi po dyan, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. So kasama po ng redemption is also the remission of our sins. Aside from being redeemed from sin, we are also being cleansed from our sins. Tayo din po ay nilinis sa ating mga kasalanan. Ganyan po kayaman ang biyaya ng ating Panginoon. At ito po ay complete work of the Lord Jesus Christ in saving each one of us as believers. Ito po ay kumpleto na pagliligtas ng ating Panginoon. Hindi lang po nahinto doon sa pagtubos sa atin mula sa kasalanan, kundi tayo po ay nilinis ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan. Just imagine mga kapatid sa Panginoon, kung tayo po ay nangangailangan ng maayos o magandang pakiramdam dahil po doon sa pagiging marumi natin, marahil mula siguro sa pagtatrabaho po natin, marahil dahil po sa na-accumulate nating mga pollution sa ating pong pagbibiyahe. So imagine po natin na tayo po ay nakasagap, tayo po ay punong-puno ng usok, tayo po ay natuyuan na at pinagpawisan uli at natuyo uli yung ating pawis sa ating napakahirap na trabaho na ginagawa. Di ba tayo po ay nakakaramdam na kung hindi tatalon sa isang napakalamig na ilog, tayo po ay maliligo sa isang tuloy-tuloy na agos ng tubig. Siguro kung tayo po ay may kaya, meron tayong shower sa bahay, siguro tuloy-tuloy po nating bubuksan yung shower na yon upang maramdaman po natin ang malinis na pakiramdam. But then, imagine, brothers and sisters in the Lord, kung ang ginawa ng ating Panginoon ay huminto lamang doon sa redemption, yung parang ikukumpara natin na tayo ay sinabunan ng Panginoon, then wala nang kasunod. Diba, sasabihin po natin na parang hindi yata kumpleto, parang bitin. And so, we have to understand the richness of the grace of God through also the remission of our sins. Yan po ang pagiging masagana ng biyaya ng Diyos dahil hindi po tayo binitin sa pagbibigay sa atin ng kaligtasan ng ating Panginoon. We are not only redeemed, tayo din po ay hinugasan ng ating Panginoon mula sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi po ng author ng Book of Hebrews, in Hebrews chapter 9 verse 22, indeed, under the law, almost everything is purified with blood. So yan po yung ibig sabihin ng remission. So tayo po ay tiwala na inumin yung binibili po nating tubig sa tinatawag po natin ngayon na mga purifying water station. Dahil nandun po yung alam natin na yung tubig na yon is being purified. Yun po ay bukod sa tubig na siya ay nilinis pa na uri ng tubig. So ganyan po ang uri ng paglilinis sa atin ng ating Panginoon Kristo. Gaya po ng binanggit dito ng author ng Book of Hebrews, na sabi niya, indeed under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. And the content of the grace of God na ating pong natanggap na ibinigay sa atin ng Diyos, yung kaligtasan, is
the blood of the Lord Jesus Christ, ang dugo ng ating Panginoon Kristo. And according to the author of the book of Hebrews, yung naglinis po sa atin ay ang dugo ng ating Panginoon Kristo. At ang katotohanan, na gaya po ng binanggit dito, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kung hindi po nabuhos ang dugo ng ating Panginoon Kristo, ay walang kapatawaran sa mga kasalanan, sa ating pong mga kasalanan. So that's how the blood of Jesus Christ is so precious. Pagdating po doon sa biyaya ng Diyos ng kaligtasan na ibinigay po sa atin. Kaya nga sa question minsan sa sa Sunday School, tungkol po sa kahalagahan ng pagkatawang tao ng ating Panginoon Kristo. Kung nanatili pong espiritu ang ating Panginoon, there is no blood that will shed for the sin. Wala pong dugo na mabubuhos para po sa kasalanan natin. Dahil sabi po ng Book of Hebrews, in Hebrews chapter 9, verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kung hindi rin po tinupad ng ating Panginoon ang ibinigay sa Kanya na gawain ng Ama, na ang Siya ay pumarito sa sanlibutan upang ialay ang Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, nang sa ganon ang Kanyang malagang dugo ay mabuhos para sa paglilinis sa ating mga kasalanan. So, the forgiveness and the remission of sin is impossible. Ang kapatawaran po ng kasalanan at ang paghuhugas ng ating kasalanan ay hindi po mangyayari. Hindi po natin mararanasan ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Kaya, medyo na-duplicate ko yung Hebrews chapter 9, verse 22. So yung isang verse na na po dito na napakahalaga doon po sa John chapter or sa John chapter 1, na kung saan yung ating Panginoon o yung sabi doon sa verse 12 ng John chapter 1, ang sino mang nanampalataya sa Kanya at tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, part of the remission of sins, sa magitan po ng dakilang biyaya na ating natanggap o yung mayaman na biyaya ng Diyos ng kaligtasan, ay yung pagkakaloob ng karapatan sa bawat nanampalataya sa ating Panginoon, sa bawat tumanggap sa ating Panginoon na maging anak ng Diyos. So that's how rich the grace of God. Ganyan po kayaman o kasagana ang biyaya ng Diyos sa atin. It is rich because of the redemption. It is rich because of the remission of our sins. So that's the richness of the grace of God. Ayan po ang pagiging sagana ng biyaya ng Diyos. And in conclusion, sa ating pong pagtatapos, so Paul moves on from here to talk about the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence. So these terms are just further ways of describing the great riches and blessings we have in Jesus Christ. Tunay mga kapatid sa Panginoon na hindi dapat baliwalain at kundi pahalagahan
ang biyaya ng Diyos na ating pong tinanggap, sapagkat tunay na ito po ay masagana, ito po ay mayaman, ang biyaya ng Diyos sa atin. At ang nagpasagana at ang nagpayaman sa biyaya ng Diyos, because we are being redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Ang mismong dugo ng ating Panginoon Kristo and the power of that blood of the Lord Jesus Christ is also for the remission of our sins. Sa kapatawaran at sa paglilinis ng ating mga kasalanan. And so because of the richness of the grace of God, you and I are being redeemed and being cleansed from sin, mula po sa kasalanan. That's the grace that we receive from the Lord Jesus Christ. Tayo po ay tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoon Kristo. Tayo po ay hinugasan sa magitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. This is the richness of the grace of God. Ito po yung nagpayaman sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo pong pagpapaalala sa amin, O Diyos, tungkol sa kasaganaan at sa pagiging mayaman ng iyong biyaya ng kaligtasan na amin pong natanggap, Panginoon. Ito po ay mayaman at sagana, Panginoon, ang biyaya po na ito na aming natanggap, ang kaligtasan, dahil ang mahalagang dugo ng aming Panginoon Kristo ang siyang tumubos sa amin. Dahil ang mahalagang dugo ng aming Panginoon Kristo ang siyang naghugas ng aming mga kasalanan, na ito ay napapaloob doon sa mayamang biyaya ng Diyos na aming tinanggap. We thank you so much, O Lord, that once again, we are able to see and remember, O God, na tunay nga pong dapat naming pahalagahan, Panginoon, ang biyaya ng kaligtasan na aming natanggap, sapagkat sa magitan nito, kami ay natubos. Sa magitan nito, kami ay nahugasan. At yun ay sa magitan ng mahalagang dugo ng aming Panginoon Kristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. So therefore, the salvation that we have received is not an easy salvation. It cost the blood of the Lord Jesus Christ na inilagay doon sa biyaya, sa mayamang biyaya ng Diyos, ng kaligtasan na aming tinanggap. Panginoon, one of the important reminders that we must remember this morning is that hindi po dapat namin baliwalain, Panginoon, ang biyaya ng kaligtasan na aming natanggap, kundi ito po ay aming pahalagahan, O Diyos, sa magitan ng aming pong paglilingkod sa iyo, Panginoon, na kung maaari ay maging ang aming buhay, Panginoon, ang siyang ibibigay po namin, O Diyos. Ito nawa, Panginoon, ang aming naintindihan sa mga paalala mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Because of the richness of your grace, through the redemption by the blood of the Lord Jesus Christ and the remission of our sins through the blood of the Lord Jesus Christ, help us to serve you, O God, with all our hearts, with all our minds, with all our strength. Ito po ang aming samo at panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.
Tayo po ay tumayo and let us sing our response song. Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him of riches here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. This time, inainyayahan po namin ang lahat na patuloy po tayong umawit sa Panginoon at awitin po natin ang ating pangwakas na awitin. As we sing our closing song, let us remember the unending love of our Lord. And through the riches of His grace, our sins have been forgiven. Let us sing, My chains are gone. Kaya po yung umawit mga kapatid. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour of first belief. Chains are gone. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life Let us sing, My endures. chains are gone. My chains are gone,
pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa kabutihan mo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil natapos ang araw na ito, Panginoon, na nandito po kami, Panginoon, sa iyong loob ng simbahan at niluluwalhati ka namin, Panginoon. Salamat dahil natapos ang araw na ito, Panginoon, na tanging papuri sa iyo, Panginoon, ang aming inuuna at hindi ang mga gawain sa mundong ito. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, ikaw nawa ang siyang magbalik sa amin sa gawain, Panginoon, at patuloy mo kaming i-bless sa aming mga hamon sa buhay, Panginoon, na tatahakin paglabas sa simbahan na ito. Ito lamang po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. God has not given us a spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound, with every offering line, roaming on the shame of His faith. May the Lord find us faithful. May His word be our banner and guide. May the Lord find us faithful. Every day, though we live, though we die. Kapatid, sa mga araw darating, daladala mo ang pangako ng Panginoon na ikay higit naman nagumpay. Kaya wala kang papangambahan sa mga araw darating. Kaya wag mong kakalimutan at palagi mo handaan, mahal tayo ng Diyos. Diyan po natapos ang ating gawain at maaari po tayong maupo para sa ating mga announcement.